Martial Peak, Kabanata 5629. Hindi makatakas kahit na may pakpak. Ang Tao of Time ay walang katulad na malalim. Mula noong sinaunang panahon, napakakaunting mga cultivator ang nagal-inang ng Tao na ito, mas kaunti pa kaysa sa mga nagal-inang ng Tao of Space. Iyon ay, ang Dragon Clan, ang henyong anak ng Heaven, na kinuha ang Tao of Time bilang kanilang natural talent daw. Sa labas ng Celestial Phenomenon C, nabasag ng Sun and Moon Divine Will ni Yang Kai ang selyo ng espasyo at oras, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang hinaharap. Ang mga sumunod na nangyari ay nagpatunay na ang kinabukasan na nakita niya ay totoong nangyari. Nagkataon lang matapos gamitin ang Sun and Moon Divine Will, wala siyang balak na makita ang hinaharap. Gayunpaman, ang karanasang iyon ay nagturo sa kanya na kung maaari niyang linangin ang daw ng panahon sa tuktok nito, hindi imposible para sa kanya na makita ang hinaharap. Ang ganitong uri ng kakayahang makahula ay talagang ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang panganib. Sa katunayan, kapag ang isang cultivator ay umabot sa isang tiyak na antas ng paglilinang, sila ay likas na magkakaroon ng ilang uri ng kakayahang makahula. Kadalasan, bago mangyari ang isang krisis, mararamdaman nila ang isang krisis, ngunit kung wala ang Tao of Time na maaasahan, hindi nila makikita kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ito ay isang malabong pakiramdam lamang, isang uri ng kapritsyo. Dahil nakikita ng Tao of Time ang hinaharap, natural na nakikita nito ang nakaraan. Mula sa mga hindi alam, ang hindi nakikitang ilog ng panahon ay dumaloy mula sa ancient time hanggang sa mga dulo ng malawak na universo. Kung susundin ng isa ang river time, makikita nila ang hinaharap. Kung ang isa ay tumingin pabalik sa river time, makikita nila ang nakaraan. Sa mga tuntunin ng Tao of Time, ang mga natamo ni Yang Kai ay hindi mababa. Sa napakalawak na mundong ito, maliban sa ilang mga master ng Dragon Clan, malamang na walang mas mahusay sa Tao na ito kaysa sa kanya. Gayunpaman, patungkol sa nakaraan at sa hinaharap, ito ay isang antas na kinasasangkutan ng pinakamalalim na misteryo ng time primordial, kaya malabo lang ang pagkakaunawa niya dito. Katulad ng pagkakataong ito, kahit papaano ay nagawa niyang baligtarin ang takbo ng panahon sa Ancestral Land. Ang ganitong uri ng pagbabalik ay hindi isang tunay na pagbabalik sa kahulugan ng salita. Hindi nagbago ang daloy ng panahon sa Ancestral Land. Ito ay mas katulad pagkatapos niyang sumanib sa Ancestral Land, ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang manunood upang makita ang mga pagbabago sa Ancestral Land. Ang kakaibang karanasang ito ay may kinalaman sa kanyang pangangatawan ng Dragon Clan, at may kinalaman ito sa pagmamahal at pagmamahal ng Ancestral Land sa kanya. Ang kombinasyon ng dalawang salik na ito ay humantong sa mahimalang pagbabagong ito. Dapat ay masayang-masaya si Yang Kai na makatagpo ng ganoong sitwasyon, ngunit hindi niya naramdaman ang anumang emosyonal na pagbabago. Ngayon, para na siyang tunay na naging Ancestral Land. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa pagkuha ng mga benepisyo. Habang umaagos ang panahon pabalik, ang pagkaunawa ni Yang Kai sa Tao of Time ay naging mas malalim. Ang ganitong uri ng pangunawa ay iba sa kung kailan niya dinalisayin ang ilog ng panahon sa Celestial Phenomenon C, na napuno ng Tao of Time. Ang pagsipsip nito at pagsasama nito sa kanyang miniature universe ay natural na magpapahusay sa kanyang sariling karunungan sa Tao of Time, ngunit sa huli, ito ay pinipino lamang ang mga panlabas na puwersa. Gayunpaman, ang mga alaala ni Yang Kai sa lugar na ito ay katulad ng sa kanya, para bang nahukay niya ang sarili niyang mga alaala. Siyempre, ito ay isang ilusyon lamang. Ang tunay na nagtataglay ng mga alaalang ito ay ang Divine Spirit Ancestral Land. Ang kasalukuyang sitwasyon ay parang hinuhukay niya ang mga alaala nito, ngunit hindi ito naging hadlang para makuha niya ang gusto niya. Tahimik na naunawaan ni Yang Kai ang lahat ng ito, ang kanyang isip ay naging ganap na tahimik, hindi na nagmamalasakit sa mga pagbabago sa labas ng mundo. Sa loob ng Ancestral Land, ang napakayamang Ancestral Chi ay patuloy na umaagos at dumadaloy patungo sa isang tiyak na direksyon. Sa periphery ng Ancestral Land, 1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan ang nakatalaga, 20 innate territory lords at ilang 7th grade Black Ink disciples na nakabantay, pinapanatili ang operasyon ng Great Array at tinatakan ang mundo. Lumipas ang oras, at pagkatapos ng buong 2 taon, isang napakabangis na aura ang mabilis na lumipad mula sa kailaliman ng kawalan, na naging dahilan upang ang grupo ng mga innate territory lords ay lumingon sa kanilang mga ulo at tumingin na may gulat na mga ekspresyon. Sa wakas ay dumating na si Diwo. Medyo matagal siyang nilamon ang high-grade Black Ink Nest at ang kapangyarihan ng 13 territory lords na bumagsak. Sa kabutihang palad, may Great Array na nagtatak sa lugar na ito kaya hindi nakatakas si Yang Kai, kaya hindi siya nagmamadali.
Ito ay maaaring ituring na unang pseudo-royal lord na ipinanganak mula sa Black Ink Clan fusion technique, kaya't ang mga territory lords ay lahat ay napaka-curious tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos ng maikling pagsusuri, nagbago lahat ng ekspresyon nila. Ito ay dahil ang aura ni Diwo ay kasing lalim ng dagat, at mula sa kanyang aura lamang, si Diwo ay tila mas malakas kaysa sa tunay na Royal Lord, ngunit alam ng lahat ng Territory Lords na ito ay isang harapan lamang. Ang tila mas malakas na aura ni Diwo, mas hindi matatag ang kanyang kalagayan. Ang dahilan kung bakit hindi nakikita ang aura ng Royal Lord ay dahil ganap nilang nakontrol ang sarili nilang lakas. Ang ganitong uri ng aura na lumalabas ay halatang senyales na hindi niya makontrol ang sarili niyang lakas. Naiintindihan din ito. Gaano man kalakas ang isang innate territory lord, may limitasyon pa rin ang kanilang lakas. Pagkatapos ng biglaang pagkakaroon ng lakas na higit pa sa kanilang sarili, kahit na gumugol sila ng 2 taon, mahihirapan pa rin silang ganap na maunawaan ito. Marahil ay hindi nila ito maiintindihan sa buong buhay nila, kung hindi sila tatawaging pseudo-royal lord, kundi isang tunay na royal lord. Gayunpaman, maraming innate territory lords ang labis na naiinggit. Nang sila ay ipinanganak, ang kanilang lakas ay naayos na, sino ba ang hindi magnanais na maging mas malakas? Sa partikular, hindi maiiwasan ang huling mapagpasyang labanan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan. Sa harap ng malaking kalamidad na ito na dumaan sa buong sansinukob, ang bawat lakas na taglay nila ay higit pa sa sapat upang protektahan ang kanilang sarili. Sa kasamaang palad, hindi ito isang bagay na maaari nilang maiinggit. Ang pagsilang ng isang pseudo-royal lord ay nangangahulugan ng pagkawasak ng isang high-grade Black Ink nest at ang pagbabalik ng higit sa 10 innate territory lords. Maliban kung ito ay talagang kinakailangan, ang Black Ink Clan ay hindi makakagawa ng isang pseudo-royal lord. Ilang sandali pa, bumungad sa kanila ang isang madilim na kadiliman. Kahit ang mga innate territory lords ay hindi makita ang tunay na anyo ni Diwo sa sandaling ito. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng isang makapal na aura na parang tinta, na naging dahilan para bumilis ang tibok ng puso ng lahat ng territory lords. Noong una, si Diwo ay medyo matatag na tao sa gitna ng mga territory lords, ngunit ngayon ay para na siyang isang mabangis na hayop na nakulong sa hindi mabilang na taon, na gustong lumunin ang iba. Nasaan na siya? Ang namamaos na boses ni Diwo ay nagmula sa parang tinte na aura. Mabilis na itinuro ng innate territory lord na pinakamalapit sa kanya. Dapat ay nasa ancestral land pa rin siya. Nang matapos siyang magsalita, diretsyong lumipad pababa ang malatinte na aura. Ilang sandali pa, tila nagmula sa ibaba ang isang marahas na panginginig, na sinabayan ng dagandong ni Diwo. Lumabas ka rito. Ang lupa ay yumanig at ang marahas na shockwaves ay naging sanhi ng pag-alon sa paligid. Ang mahusay na hanay ay naapektuhan din, na naging sanhi ng maraming territory lords upang mabilis na maging matatag ang kanilang mga sarili. Sa loob ng ancestral land, si Diwo ay parang isang walang pagod na bata, walang ingat na inilalabas ang napakalaking kapangyarihan na bigla niyang nakuha. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Diwo, na nasa loob ng malatinte na aura, na may mali. Kitang-kita niya ang matinding mali siya na nagmumula sa lahat ng direksyon, na parabang tinatanggihan siya ng buong mundo. Kung ito lang ang naruroon, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit ang kakaibang puwersa sa mundong ito ay talagang pinipigilan siya ng husto. Ancestral Chi. Ang pinaka-primitive na kapangyarihan ng mga Divine Spirit, si Diwo ay natural na alam ito. Gayunpaman, hindi pa siya nakapunta sa Ancestral Land noon, kaya hindi niya alam na ang Ancestral Chi sa mundong ito ay napakayaman. Sa kanyang katayuan bilang isang pseudo-royal lord, kahit na hindi niya maipakita ang kanyang buong lakas, ang pakikitungo kay Yang Kai, isang 8th grade heaven opening realm, ay hindi na isang isyo. Gayunpaman, sa ilalim ng pagsupil ng mayamang ancestral chi sa paligid niya, ang kanyang lakas ay lubos na napigilan, bahagyang mas malakas kaysa dati. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi sapat upang harapin ang kasumpa-sumpa na si Yang Kai. Sa simula ay puno ng kumpiyansa, nagmamadali siyang bumaba dito, ngunit ngayon ay bigla siyang nakaramdam ng kaba, na nagparamdam sa kanya ng awkward. Sa ganitong uri ng sitwasyon, hindi banggitin ang pagpatay kay Yang Kai, mabuti kung hindi siya mapatay. Tumingin sa kaliwa at kanan, maingat niyang hinintay na lumitaw si Yang Kai. Buti na lang walang nangyari. Bahagyang kumunat ang noo niya, inilibot niya ang paningin sa paligid. Nararamdaman na ang ancestral chi sa lugar na ito ay nagtatagpo patungo sa isang tiyak na direksyon. Naglilinang pa ba ang lalaking iyon? Kudlit, saglit na nag-isip si Diwo bago dumating sa konklusyong ito. Kung sa ibang pagkakataon ay naabala na niya ito habang naglilinang.
Bilang isang kaaway, natural na hindi siya makaupo at panoorin siyang lumakas. Malakas na ang killing star ng human race na ito, kaya kung patuloy siyang lalakas, lalo lang itong lalala. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagbigay sa kanya ng isa pang plano. Dahil si Yang Kai ay sumisipsip ng ancestral chi upang linangin, marahil ay maaari niyang hayaan siyang kumilos ayon sa gusto niya. Ang ancestral chi sa mundong ito ay hindi maaaring maging walang hanggan, kaya sa tuwing naglilinang si Yang Kai ng ilang sandali, ang ancestral chi ay bahagyang bababa. Kapag ang ancestral chi sa mundong ito ay ganap na nawala, ang pagsupil sa kanya ay hindi na umiiral, na nagpapahintulot sa kanya na ibigay ang kanyang buong lakas. Bagamat lalakas din si Yang Kai dahil dito, hanggat hindi siya nakapasok sa 9th grade, tiwala si Diwu na matatalo niya siya. Makakalusot kaya si Yang Kai sa 9th grade? Natural na ito ay imposible. Ang taong ito ay nasa kanyang limitasyon sa 8th grade, ang Black Ink Clan ay tiyak na hindi magkakamali sa impormasyong ito, kung hindi ay hindi sila pumayag na makipagkasundo sa kapayapaan sa human race. Nang makapagdesisyon na si Diwo, hindi na nanatili si Diwo at lumipad pabalik sa Spirit Array. Nang makita ang napakaraming pares ng mga mata na nakatitig sa kanya, hindi mapigilan ni Diwo na medyo mapahiya. Buti na lang at nagtatago siya sa malaink na aura kaya hindi siya nakita ng Territory Lords. Hindi ko pa lubusang naiintindihan ang buong lakas ko, kaya hahayaan ko siyang manatili dito ng ilang araw. Kapag lubusan ko nang naisama ang lakas ko, papatayin ko siya. Ang mga salitang ito ay tila may sinusubukan siyang itago, kaya paanong hindi malalaman ng Territory Lords ang iniisip ni Diwo. Bagamat lihim silang natatawa sa kanilang mga puso, hindi sila naglakas loob na magpakita ng anumang kawalang galang sa kanilang mga mukha. Maaaring magdesisyon si Sir Diwo, susubaybayan natin ng mabuti ang mga galaw ni Yang Kai. Bahagyang tumango si Diwo. Kung may kakaiba, ipaalam ka agad sa akin. Pagkasabi nito, tumalikod siya at lumipad sa gilid, tahimik na pamilyar sa kanyang sariling lakas. Bagamat 2 taon na niyang hinihigop ang kapangyarihan ng Black Ink Nest at ng 13 Territory Lords, hindi pa niya ito nilinang sa kanyang sarili, kaya ang iba't ibang puwersa sa kanyang katawan ay medyo nagkakasalungatan, na isa sa mga dahilan kung bakit hindi niya magawang ipakita ang kanyang buong lakas. Kung hahayaan niya si Yang Kai na magpatuloy sa paglilinang, maaari rin niyang dahan-daang pakinisin ang lakas na hindi sa kanya at mas lumakas. Sa sandaling ito, sa kaibuturan ng Ancestral Land, ginagamit pa rin ni Yang Kai ang kanyang koneksyon sa aura ng Ancestral Land upang subaybayan ang nakaraan ng mundong ito, ngunit sa sandaling iyon, tila may ilang panlabas na puwersa na humahadlang sa kanyang estado. Marshall Peak, Kabanata 5630. Ang nagniningning na liwanag na iyon. Sa kabutihang palad, ang panghihimasok ay dumating at umalis ng mabilis, na wala pagkatapos ng ilang sandali. Sa oras na ito, libu-libong taon na ang lumipas sa mga alaala ng Ancestral Land, at ang mga eksenang nakita ni Yang Kai ay libu-libong taon na rin ang nakalipas. Muli niyang nakita ang sariling figure sa Ancestral Land. Ito ang unang pagkakataon na nakarating siya sa Ancestral Land. Sa ilalim ng pamimilit ng Kun Clan, binuksan niya ang Black Ink Silang Land na nabuklod sa hindi mabilang na taon at nakita ang patay na Black Ink Giant Spirit God. Bumabalik ang lahat habang mabilis na bumalik ang oras. Si Yang Kai, bilang isang manonood, ay dahan-daang nasaksihan ang lahat ng nangyari sa Ancestral Land. Kasabay nito, ang omnipresent na Ancestral Chi sa Ancestral Land ay patuloy na dumaloy sa kanyang dragon body. Ang kapangyarihan ng Dragon Vein ay patuloy na tumaas, at ang mga pagbabagong nagaganap sa kanyang katawan ay nagpapahiwatig na ang kanyang Dragon Body ay lumalaki. Sa orihinal, ang kanyang Dragon Body ay higit sa 7,000 zang ang haba, at ang bloodline ng Dragon Clan ay napakadalisay. Sa ganitong estado, magiging mahirap na pinuhin ang Dragon Vein sa pamamagitan lamang ng paglipas ng panahon, pagkatapos ng napakaraming taon mula noong pumasok siya sa Dragon Pond, ang kanyang Dragon Body ay lumaki lamang ng 100 zang. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok muli sa Dragon Pond magkakaroon siya ng pagkakataong umunlad. Gayunpaman, sa ilalim ng patuloy na pagsipsip at pagpino ng Ancestral Chi, ang Dragon Body ay dumaan sa ilang mga pagbabago, at habang ang Dragon Vein ay lumakas, ang Tao of Time ay naging mas malalim din, na naging sanhi ng pag-agos ng oras upang maging mas mabilis. Sa unang 2 taon, 3 o 4,000 taon lamang ang lumipas sa mga alaala ng Ancestral Land, ngunit sa sumunod na 2 taon, 4 o 5,000 taon na ang lumipas. Sa susunod na 2 taon, ang dami ng oras na lumipas ay 6,000 taon.
Nasaksihan niya ang sunod-sunod na makasaysayang sandali sa Ancestral Land at nasaksihan pa rin niya ang eksena ng huling ikatlong henerasyong Dragon Emperor at ang Phoenix Empress ng henerasyong iyon na isinakripisyo ang kanilang buhay para aisil ang Black Ink Giant Spirit God. Naging mas tahimik ang isip ni Yang Kai. Ang karanasang ito ay mas mahaba kaysa sa panahong ginugol niya sa paglilinang sa Celestial Phenomenon Sea. Sa Celestial Phenomenon Sea, ilang libong taon lang ang ginugol niya, ngunit sa paglalakbay na ito para masaksihan ang pagbabago ng panahon sa Ancestral Land, gumugol na siya ng 100,000 taon, posibleng higit pa. Sa labas ng Ancestral Land, ang Four Gates at Eighth Palaces Formation ay patuloy na gumana. Kung walang panlabas na puwersa, kailangan lang ng Territory Lords na mapanatili ang Great Array, kaya hindi na nila kailangang magbayad ng labis. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na ipahinga ang kanilang pagbabantay kahit saglit. Ilang dekada na ang nakalipas mula nang i-deploy nila ang formation dito, at wala pa ring bakas ni Yang Kai. Tanging ang kilusang Ancestral Chi na nagpapakita kay Yang Kai ay patuloy na nililinang sa loob. Si Diwo ay pamilyar sa kanyang sariling lakas mula noong siya ay dumating sa lugar na ito. Matapos magdulot ng malaking kaguluhan sa Ancestral Land, hindi na siya ng ahas na padalos-dalos na tumuntong sa loob. Sa ilalim ng pagsupil ng Ancestral Chi, nahirapan siyang ipakita ang kanyang Pseudo-Royal Lord na lakas. Talagang natatakot siyang harapin si Yang Kai, kaya maaari lamang siyang magpatuloy sa pag-antala, umaasa na balang araw ay maubos ang Ancestral Land Chi ng Ancestral Land. Bagamat hindi siya personal na nag-imbestiga sa mga nakalipas na dekada, pinapasok niya ang ibang Territory Lord sa Ancestral Land upang imbestigahan ang sitwasyon ng maraming beses. Sa nakalipas na ilang dekada, walang palatandaan na ang Ancestral Chi sa Ancestral Land ay nabubulok, na parang ang misteryosong puwersang ito ay hindi mauubos. Sa panig ng No Return Pass, ilang beses nang nagpadala ang Royal Lord ng mga tao upang imbestigahan ang sitwasyon, hindi nang ahas si Diwo na magsinungaling, sinabi lamang na si Yang Kai ay papatayin sa Ancestral Land. Dahil dito, kahit ilang araw pa siyang maghintay, hindi naman masakit. Matapos makatanggap ng tugon mula sa Royal Lord, huminahon ang puso ni Diwo at mas naging determinado siyang maghintay. Makalipas ang 100 taon, nanatiling pareho ang sitwasyon sa Ancestral Land. Si Yang Kai ay bumalik sa daan-daang libong taon. Sa panahong ito, ang bilang ng mga Divine Spirit sa Ancestral Land ay napakalaki, at mayroong maraming iba't ibang uri ng mga Divine Spirit. Hindi pa nakita o narinig ni Yang Kai ang marami sa kanila noon. Ito ang panahon kung kailan ang Ancient Monster Race ang namuno sa langit, at ang kaluwalhatian ng mga Divine Spirit ay nagsimulang bumagsak. Gayunpaman, ang Ancestral Land ay paraiso pa rin para sa mga Divine Spirit. Pagkaraan ng ilang taon, nasaksihan niya ang isang hindi maisip na labanan sa Ancestral Land. Ito ay isang digmaang sibil sa pagitan ng mga Divine Spirit Race, na may maraming napakalaking figure na lumilitaw sa Ancestral Land. Ang Ancestral Land noong panahong iyon ay mas malaki kaysa sa kasalukuyang Ancestral Land. Ang labanang iyon ay humantong sa pagkalipol ng maraming Divine Spirit at pagkawasak ng maraming source ng Divine Spirit. Maging ang Ancestral Land mismo ay nabawasan ng husto. Bumalik ang panahon sa katapusan ng sinaunang panahon. Ito ang panahon kung kailan pinag-isa ng mga Divine Spirit ang universo, at ang pinakamagandang panahon para sa mga Divine Spirit. Sila ay makapangyarihan at hindi magagapi. Kung hindi dahil sa kanilang sariling pakikibaka, hindi sana sumikat ang Monster Race. Biglang nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Yang Kai, na para bang may nasaksihan siyang hindi kapanipaniwala. Sa una, malabo ang pakiramdam na ito, ngunit habang lumilipas ang panahon, mas tumitindi ito. Sa sandaling ito, ang bilis ng pagbabalik ng oras ay napakabilis, at maraming mga eksena ang dumaan na tila sila ay dumaan sa isang kabayo. Kung hindi dahil sa pagsasanib ni Yang Kai sa Ancestral Land at sa kakayahan ng Ancestral Land na baligtarin ang oras, hindi niya makikita ng malinaw ang mga eksenang ito. Sa isang punto, ang mga Divine Spirit sa Ancestral Land ay ganap na naglaho, at ang buong mundo ay napuno ng napakaluma at ligaw na aura. Maya-maya pa, isang nakakasilaw na liwanag ang kumislap at tumahimik ang mundo. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai nang bigla siyang nakaramdam ng pagkaapurahan. Ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng inisyatiba upang i-activate ang kapangyarihan ng Time Principle at impluwensyahan ang malawak na Ancestral Land. Biglang bumagal ang bilis ng pag-ikot ng oras at sa katuluyang tumitigil. Noon lamang napagmasdan ng mabuti ni Yang Kai ang bahaging ito ng lupa. Ang Ancestral Land ng panahong ito ay ganap na naiiba sa kanyang tinitirhan. Ito ang pinaka-primitive na Ancestral Land na walang anumang Divine Spirit o Ancestral Chi.
Ang ancestral land ng panahong ito ay isa lamang malawak at walang hangganang ligaw na kontinente. Sa pagtingin sa malawak na universo, ang gayong mga kontinente ay makikita sa lahat ng dako. Hindi niya nakita ang nakakasilaw na liwanag na iyon at alam niyang dumaan na ang agos ng panahon sa panahong iyon, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba, mahinang pakiramdam na may nakalimutan siyang isang mahalagang bagay. Walang saysay na ipagpatuloy ang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang kasalukuyang ancestral land ay isang ordinaryong kontinente lamang, kaya't walang saysay na bumalik. Kung paano naging ancestral land ng Divine Spirit ang kontinenteng ito ang pinakamahalagang bagay, pati na rin ang kislap ng liwanag mula noon. Agad na ginamit ni Yang Kai ang kanyang time principle para maimpluwensyahan ang ancestral land, na huminto sa pagkakataong ito para hukayin ang mga alaala na namarkahan sa kaibuturan nito. Dahan-dahan, nagsimulang dumaloy ang nagyayelong oras. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang pagbaliktad, ngunit magsimula sa pangunahing punto sa primordial era kung saan nagsimulang dumaloy ang oras patungo sa hinaharap. Ang primitive na mundo ay ganap na tahimik, walang anumang mga palatandaan ng buhay, tanging isang malawak na kagubatan. Biglang lumitaw ang isang nakasisilaw na liwanag sa kalangitan, na nagpapaliwanag sa buong starry sky at nagpapaliwanag sa buong ancestral land. Ito ang primordial light. Nang ibalik ni Yang Kai ang oras, nakita niya ang mga sinag ng liwanag na ito, ngunit dahil ito ay masyadong mabilis, kahit na hindi niya maintindihan ang tunay na anyo nito, kaya gumamit siya ng ilang paraan upang makita ito ng malinaw. Hindi pa siya nakakita ng ganito kaliwanag at makulay na liwanag. Para bang lahat ng mga kulay sa mundong ito ay pinaghalo, ngunit hindi sila nagsasama, bawat isa sa kanila ay naglalabas ng sariling liwanag. Hindi maiwasang isipin ni Yang Kai ang primordial light na hinahanap niya. Sa ngayon, hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak. Siya ay gumugol ng daan-daang taon sa pagtawid sa isang mahusay na domain pagkatapos ng isa pa, sinusubukang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa primordial light na iyon, ngunit hindi nagtagumpay. Hanggang sa dumating siya sa ancestral land ay nagpasya siyang ihinto ang pag-iisip tungkol sa primordial light na ito, na sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakilala niya ang pagkakaroon ng primordial light na ito. Ang hindi sinasadyang pagtatanim ng isang puno ng willow ay magbubunga ng isang lilam. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ito ay isang hindi maiiwasang resulta. Ang primordial light na ito ay malapit na nauugnay sa burning light at serene glimmer, pati na rin sa lahat ng mga divine spirit. Kapag binaligtad ang panahon ng ancestral land, natural na lilito ang mga eksenang nauugnay sa primordial light na ito. Ito rin ang orihinal na opinyon ni Yang Kai sa Divine Spirit Ancestral Land, ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakadirekta ang relasyong ito, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang tunay na hitsura ng primordial light na iyon kapag binabaligtad ang oras. Talagang ito ang pinakamahalagang sandali sa malawak na universo na ito. Itinoon ni Yang Kai ang kanyang isip at nagmamasid ng mabuti, hindi nangangahas na makaligtaan ang isang detalye. Pakiramdam niya ay maaari niyang lutasin ang misteryong ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang panlabas na puwersa ang biglang sumugod sa kanya, na naging sanhi ng panginginig ng kanyang puso at halos makatakas mula sa kakaibang estado na ito. Nagulat si Yang Kai, mabilis na pinatatag ang kanyang estado ng pag-iisip at mas nakatuon pa sa pag-activate ng time principle para mapabilis ang daloy ng oras. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas, ngunit sa simula, nakita niya ang isang Black Ink Clan Master na nag-set up ng isang mahusay na hanay sa labas ng Ancestral Land, kaya ang epekto ng panlabas na puwersa na ito ay malamang na nauugnay sa Black Ink Clan. Kung hindi siya makakagalaw ng mas mabilis, malamang na magambala ang kanyang kasalukuyang estado, isang resulta na hindi niya matatanggap. Hindi naging madali para sa kanya na umabot sa puntong ito, kaya hindi niya maaaring hayaang masayang ang kanyang pagsisikap. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting galit, sinong mag-aakalang pagkatapos ng mahabang panahon na isawsaw ang sarili sa ganitong kalagayan, ang kahangahangang kalagayan ng pag-iisip na ito ay lalayo sa kanya, dahilan upang mabilis niyang iwanan ang lahat ng nakakagambalang pag-iisip. Habang siya ay tumingin sa paligid, isang nakasisilaw na liwanag ang bumungad mula sa kawalan, libo-libong ilaw ang umiikot, maganda at kahanga-hanga. Ito ay orihinal na isang walang kamali-mali na liwanag, ang primordial light sa mundo, ang simula ng lahat. Gayunpaman, nalaman ni Yang Kai na ang primordial light na ito ay lubhang hindi matatag, at ang hindi mabilang na mga kulay na dumadaloy dito ay patuloy na nagkakasalungatan, kahit na nagpapakita ng mga senyales ng pagbagsak. Matapos titigan ito sandali, natauhan si Yang Kai. Tama, ito ang liwanag na nagtanggal ng kapangyarihan ni Yin at Yang. Nasira na ito at wala sa perpektong estado.
Bago pumunta dito, ang primordial light na ito ay nawala na ang puwersa ng yin at yang. Matapos ang hindi mabilang na mga taon ng kamangmangan at katahimikan, ang dalawang pinakapangunahing puwersang ito ay nagbago sa Burning Light at Seren Glimmer. Ang dalawang puwersang ito ay kapwa nagpigil sa isa't isa at nabuo ang Chaotic Dead Territory. Kung wala ang dalawang pangunahing puwersang ito, paano magiging matatag ang primordial light? Milyon-milyong kilometro ang tinakpan sa isang kisap mata habang ang primordial light ay tumama sa pinaka-primitive na kontinente na ang Ancestral Land. Sa isang iglap, binalot ng primordial light ang bawat sulok ng Ancestral Land, na nagdulot ng libu-libong kulay na tumalsik. Marshall Peak, Kabanata 5631. Nagulat ang lahat. Sa labas ng Ancestral Land, ang 4 Gates at 8 Palaces Formation, patuloy na gumana ang Heaven Silang Earth Lokang. Sa loob ng Ancestral Land, walang ingat na ginamit ni Diwo ang kanyang lakas para ilabas ang kanyang galit. 300 taon na ang nakalipas, 300 taon na siyang naghihintay dito, ngunit wala pa ring nakikita si Yang Kai. Bagamat hindi siya hinimok ng Northern Pass, ang katotohanan na hindi niya nahuli si Yang Kai pagkatapos ng mahabang panahon ay nagpapakita kung gaano siya kawalang kakayahan. Kung Territory Lord pa siya, ayos lang, pero isa na siyang Royal Lord. Kahit na ang kanyang katayuan bilang isang Royal Lord ay medyo malabo, kinakatawan pa rin nito ang mukha ng Black Ink Clan. Ang dahilan kung bakit hindi siya naglakas loob na pumasok sa Ancestral Land ay una dahil hindi pa niya lubos na nakikilala ang kanyang sarili sa napakalaking kapangyarihan na bigla niyang nakuha, at pangalawa, ang sobrang mayamang Ancestral na Chi sa Ancestral Land ay labis na napigilan siya. Sa oras na iyon, kung i-provoke niya si Yang Kai, talagang wala siyang buong kumpiyansa sa pagpapabagsak sa kanya. Ang maraming taon ng paghihintay ay hindi nawalan ng saysay. Mula noong 200 taon na ang nakalipas, ang Ancestral Land Ancestral Chi ay patuloy na bumababa, nagiging mas payat. Hanggang ngayon, napanatili ang balanse. Bagamat ang Ancestral Land ay napuno pa rin ng Ancestral Chi, hindi ito kasing yaman ng 300 taon na ang nakalilipas, kaya katanggap-tanggap pa rin ito kay Diwo. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay na pagkatapos ng mahabang panahon, nakuha niya ang higit na kontrol sa sarili niyang lakas. Imposibleng ganap na makontrol ang kapangyarihang nakuha niya mula sa Black Ink Nest. Kung talagang makakamit niya ito, hindi na siya magiging pseudo-Royal Lord, kundi isang tunay na Royal Lord. Masasabing sa tulong ng fusion technique, ang kasalukuyang lakas ni Diwo ay hindi mas mababa sa isang tunay na Royal Lord, ngunit ang kanyang kontrol ay mas mahina. Ang pagbabago sa kapaligiran at ang kanyang sariling lakas ay nagbigay kay Diwo ng lakas ng loob na gumawa ng inisyatiba. Lumakas ang walang hangganang Black Ink Strength, bawat welga ay naging sanhi ng matinding panginginig ng Ancestral Land. Kung ito ay isang ordinaryong universe world o isang kontinente, magiging imposible para sa kanila na makayanan ang marahas na pag-atake ng isang pseudo-Royal Lord. Gayunpaman, ang Divine Spirit Ancestral Land ay iba sa ordinaryong universe world. Ang kontinenteng ito, na naipasa mula noong sinaunang panahon, ay ang pinagmulan ng maraming Divine Spirit. Kung ito man ay sa mga tuntunin ng katigasan o maraming Great Tao Principle, ito ay pambihira. Nasaksihan ni Yang Kai ang digmaang sibil sa pagitan ng mga Divine Spirit noong nakaraan. Sa labanang iyon, hindi mabilang na makapangyarihang mga Divine Spirit ang lumahok, marami sa kanila ay kasing lakas ng Dragon Emperor at Phoenix. Bilang resulta, ang mga nahulog na Divine Spirit ay mahirap kalkulahin. Talagang isa ito sa pinakamakapangyarihang labanan sa mundo mula noong sinaunang panahon. Ang ganitong matinding labanan ay bihirang makita sa buong kasaysayan. Kahit na ang gayong digmaan ay tumagos sa buong Ancestral Land, hindi nito nawasak ito, binawasan lamang ang laki ng teritoryo nito. Paano magagawa ng isang pseudo-Royal Lord ang ganoong bagay? Sa ilalim ng sunod-sunod na pag-atake na ito, hindi napigilan ni Diwo na makaramdam ng pagkatulala. Ang kakaiba ng Divine Spirit Ancestral Land ay lampas sa kanyang imahinasyon, at higit sa lahat, ang kanyang mga aksyon ay naging dahilan upang ang mundong ito ay maging mas masungit sa kanya. Nagkaroon ng sariling kamalayan ang mundo. Ang Star Boundary ay mayroon ding sariling kalooban noon, hindi pa banggitin ang Ancestral Land. Matapos ang Primordial World Light ay bumagsak sa Ancestral Land at naging napakaraming kulay, ang Ancestral Land ay may sariling kalooban, at ang kalooban ng Ancestral Land ay higit na dalisay kaysa sa pangkalahatang World Universe. Kung hindi ito magpapakita ng labis na pagmamalasakit kay Yang Kai, dahil naramdaman ng Ancestral Land na ang Golden Divine Dragon Source sa katawan ni Yang Kai ay isa sa napakaraming kulay. Gayunpaman, ang mga pagsisikap ni Diwo ay hindi nawalan ng kabuluhan. Kahit papaano,
Halos nagambala niya si Yang Kai mula sa kanyang kakaibang estado. Kung siya ay talagang nagambala, si Yang Kai ay magsusuka ng dugo. Siya ay gumugol ng napakatagal na panahon upang masaksihan ang mga pagbabago sa Ancestral Land at sa wakas ay narating na niya ang pinakakritikal na yugto, kaya paano siya mabibigo? Sa kabutihang palad, matapos mapansin ang anomalyang ito, pinatahimik ni Yang Kai ang kanyang isip. Lumabas ka dito. Umalangaw-ngaw ang dagandong ni Diwo sa buong Ancestral Land. Kasunod ng direksyon kung saan bumubuhos ang Ancestral Chi, halos matukoy niya kung saan nagtatago si Yang Kai, ngunit kung hindi niya masisira ang Ancestral Land, walang paraan na mahahanap niya siya. Matagal na siyang naghintay dito at hindi na niya gustong mag-antala pa. Napagpasyahan niyang pilitin na palabasin si Yang Kai at patayin siya kahit anong mangyari. Isang malakas na dragon roar ang biglang umalangaw-ngaw mula sa kailaliman ng lupa, puno ng galit. Agad na naramdaman ni Diwo ang isang malakas na aura na mabilis na lumalapit mula sa ibaba. Hindi nagulat si Diwo, bagkus ay natuwa. Para sa kanya, ang pagpilit kay Yang Kai ay ang pinakamahirap na bagay. Kung tungkol naman sa pagpatay sa kanya, hindi naman dapat mag-effort kaya agad niyang itinoon ang atensyon. Habang inihahanda niya ang kanyang sarili, bumungad sa kanya ang malakas na aura, at hindi nagtagal, isang higanteng ulo ng gintong dragon ang lumitaw mula sa lupa. Ang ulo ng dragon ay may dalawang sungay sa ulo nito, kaliskis ng dragon sa katawan, at balbas ng dragon sa baba. Ibinuka nito ang bibig upang kumagit sa taluktok ng bundok at marahas na kumagit patungo kay Diwo, na tila gustong kainin siya. Sa daloy ng time principle, kahit na ang isang kasing lakas ni Diwo ay hindi napigil ang mataranta. Buti na lang at mabilis siyang nakareact at umatras. Walang humpay na hinabol siya ng ulo ng dragon, ang malalaking mata nito ay nagbubuga ng apoy ng galit, na tila gustong sunugin ang buong mundo. Sa isang kisap mata, isang bola ng tinte at isang dragon ang tumalon na ng 1,000 kilometro sa kalangitan. Ngayon lang nakita ni Diwo ang tunay na anyo ng higanteng dragon na ito. Ito ay isang higanteng dragon na halos 10,000 zang ang haba. Nasa harap niya mismo ang ulo ng dragon, ngunit ang buntot ng dragon ay tila babagsak na sa lupa. Ang Dragon Prestige ay parang isang mabangis na hangin, dahilan upang manginig ang kawalan. Naduraj ang puso ni Diwo. Ang taong ito, si Yang Kai. Hindi niya maiwasang mag-isip kung mali ba ang impormasyong natanggap niya. Ito ay hindi anumang Dragon Clan, ngunit isang Divine Dragon. Ayon sa katalinuhan na nakuha ng Black Ink Clan, si Yang Kai ay may bloodline ng Dragon Clan, ngunit mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan niya at ng Divine Dragon, isang powerhouse na maihahambing sa isang Royal Lord. Tila 7,000 zang long dragon body lang ang mayroon siya. Ngunit itong nasa harap niya. Halos 10,000 zang ang haba. Ang 10,000 zang ang haba ay isang Divine Dragon, isang powerhouse sa parehong antas ng Royal Lord ng Black Ink Clan at 9th grade ng human race. Hindi pa banggitin ang pseudo-Royal Lord Diwo, kahit na ang isang tunay na Royal Lord tulad ng nasa No Return Pass ay kailangang harapin ito ng mabuti. Gayunpaman, ang Dragon Clan ay mayroon lamang isang White Divine Dragon ngayon, at ito ay pumasok sa Black Ink Battlefield mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Kahit ngayon, nawala na ito ng walang bakas, kaya paano magkakaroon ng pangalawang Divine Dragon? Kasama ng kanyang nakita sa nakalipas na 300 taon, naunawaan kaagad ni Diwo na ang taong ito ay si Yang Kai, ngunit ang kanyang mga taon ng paglilinang ay nagbigay daan sa kanya na lumaki ng husto. Ito ay mahirap. Naisip niya na sa kanyang lakas bilang isang pseudo-Royal Lord, madali niyang madudurog si Yang Kai, isang 8th grade human race master, ngunit ngayon, si Yang Kai ay naging isang Divine Dragon. Mahirap sabihin kung sino ang mang-aapi kung sino. Kung paanong ang puso ni Diwo ay napuno ng nakakagambalang mga kaisipan, ang puso ni Yang Kai ay napuno din ng sindek, ang galit sa kanyang mga mata ay mabilis na naglaho. Royal Lord. Paano nagkaroon ng Royal Lord dito? Kudlit. Ang pakikialam mula sa labas ay halos naging sanhi ng kanyang maraming taon ng pagsusumikap na masayang, kaya natural na galit si Yang Kai. Matapos masaksihan ang iba't ibang pagbabagong naganap pagkatapos bumagsak ang liwanag sa Ancestral Land, nagmadali siyang lumabas mula sa kailaliman ng Ancestral Land sa sobrang galit. Masyado siyang madaling kausap nitong mga nakaraang taon at mahigpit na sumunod sa kasunduan sa pagitan ng dalawang lahi, hindi kailanman nagkusa na patayin ang sinuman sa mga master ng Black Ink Clan. Malamang na nakalimutan na ng Black Ink Clan ang takot na madami na siya, kaya nagpasya siyang ipaalam sa kanila ang mga kahihinatnan ng pagpukaw sa kanya. Kung sa ibang pagkakataon, hindi na sana kumilos si Yang Kai ng padalos-dalos. Sa halip, iniimbestigahan muna niya ang sitwasyon bago gumawa ng desisyon.
Isa lamang itong kakaibang karanasan na nagbigay daan sa kanyang isip na maglakbay pabalik ng 1,000,000 taon sa napakabilis na bilis. Medyo magulo pa rin ang kanyang kamalayan, at ang kanyang mga aksyon ay ganap na nakabatay sa likas na hilig, na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ng sandaling iyon ng galit. Hanggang sa malapit na siya para maramdaman ang aura ng Black Ink Clan Master na ito ay bigla siyang natauhan. Kung ang Black Ink Clan ay walang ganap na kumpiyansa, bakit sila ang magkukusa para pukawin siya? Ang Royal Lord na ito na nasa harap niya ay walang alinlangan na trump card ng Black Ink Clan. Yung galing sa no return pass na personal na dumating. Hindi. Ang nasa harap niya ay hindi mula sa no return pass, kahit ilang beses na nakipag-ugnayan si Yang Kai sa Royal Lord na iyon, kaya natural niyang nakilala ang kanyang hitsura, ngunit ang taong ito sa kanyang harapan ay isang estranghero mula sa Black Ink Clan. Ang Black Ink Clan ay mayroon talagang pangalawang Royal Lord. Nagulat si Yang Kai. Kung may pangalawang Royal Lord, ibig sabihin may pangatlo at pang-apat. Saglit, hindi niya alam kung ilang taon na siya sa Ancestral Land. Hindi kaya 1,000 taon na siyang nanatili rito. Kung hindi, paano magkakaroon ng bagong Royal Lord ang Black Ink Clan? Gayunpaman, anuman ang sitwasyon, hindi niya kayang mag-aksaya ng oras dito. Parehong nabigla ang bola ng tinte at dragon na kanina pa naghahabulan at mabilis na nakabawi sa kanilang pagkagulat. Sa susunod na sandali, mula sa bibig ng higanteng dragon, isang marangel na hininga ng dragon ang sumambulat, na nagiging nagngangalit na apoy na halos mahati ang kalangitan. Si Diwo, sa kabilang banda, ay nagpakawala ng ilang suntok sa buong lakas, ang kanyang Black Ink strength ay umaalingaw-ngaw. Isang malakas na dagandong ang umalingaw-ngaw habang ang hininga ng dragon ay nawasak at ang Black Ink strength ay nawala. Sabay na lumipad palabas sina Yang Kai at Diwo. Ang higanteng Golden Dragon ay biglang lumiit at nagbagong anyo pabalik sa kanyang anyo ng tao. Hindi man lang lumingon si Yang Kai habang nagmamadali siyang pumunta sa langit, na walang balak na labanan ang Royal Lord. Sa kanyang kasalukuyang lakas, magiging mahirap pa rin para sa kanya na pumatay ng isang Royal Lord. Ang pinakagusto niyang malaman ay kung ilang taon na siyang na-delay dito at kung paano ang sitwasyon sa panig ng human race. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos lumipad sa maikling distansya, narinig niya ang isang galit na sigaw mula sa kailaliman ng kalangitan. Bumalik ka. Sa sumunod na sandali, isang makapal na kidlat ang bumaba mula sa langit patungo sa kanya. Ang kapangyarihan ng kidlat na ito ay hindi masyadong malakas, ngunit tiyak na hindi ito mahina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may naghihintay pa rin sa kanya. Tumingin si Yang Kai at nakita ang isang territory lord na may hawak na array flag na nakaturo sa kanya mula sa malayo. Ang kanyang ekspresyon ay parehong kinakabahan at medyo kalmado. Malamig na ngumuso si Yang Kai at pinaandar ang kanyang space principal, naghahanda na umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, wala ni Katie na epekto ang kanyang teleportation technique. Sa pagkaantala na ito, tinamaan siya ng kidlat, dahilan para manginig ang kanyang katawan at tumindig ang kanyang mga balahibo. Heaven Silang Earth Lokang. Nanlamig ang mukha ni Yang Kai nang bumalik ang kanyang mga nakalibing na alaala. Malabo niyang naalala na nakita niya ang isang grupo ng territory lords na nag-set up ng ilang uri ng mahusay na hanay sa labas ng Ancestral Land, ngunit ngayon ay tila ganap na nabuklag ang mundong ito. Hindi nakakagulat na ang Black Ink Clan ay naglakasloob na salakayin siya, ito ay dahil dito. Marshall Pick, Kabanata 5632. Ang misteryo ng liwanag. Ang space teleportation ay talagang misteryoso at hindi mahuhulaan. Ginamit na ni Yang Kai ang secret technique na ito para makatakas ng maraming beses, ngunit sa kasalukuyang arrangement ng Black Ink Clan, ang secret technique na ito ay walang alinlangan na nawalan ng kakayahang ipakita ang buong potensyal nito. Sa ilalim ng Heaven Silang Earth Lokang, ang lugar ng epekto ng Great Array na ito ay naging sarili na. Nang hindi sinira ang Great Array, imposibleng makatakas. Ang pagnanais na masira ang array ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Hindi pa banggitin ang katotohanan na mayroong isang Royal Lord na nagbabantay sa kanya, ang malaking hanay na ito ay hindi lamang nagkaroon ng epekto ng pagbubuklag sa langit at pagsasara ng lupa, ngunit mayroon ding iba pang mga pagkakaiba-iba. Ang kidlat ngayon ay malinaw na isang pagkakaiba-iba ng mahusay na hanay, ang Black Ink Clan ay hindi maaaring gumamit ng ganoong paraan. Nakaharap sa ganoong awkward na sitwasyon habang inilalabas ang kanyang galit, walang pakialam si Yang Kai sa kanyang galit. Higit pa rito, nasaksihan ng kanyang isip ang mga pagbabago sa Ancestral Land sa loob ng 1,000,000 taon, kaya medyo nalilito pa rin siya. Sa sandaling ito, natural na hindi niya kayang masangkot sa sitwasyong ito. At least, kailangan muna niyang intindihin ang sarili niyang sitwasyon. Sa pag-iisip na ito,
hindi nag-atubili si Yang Kai, ang kanyang figure ay kumikislap habang siya ay nawala. Gayunpaman, hindi siya nag-teleport palayo, ngunit sa halip ay lamusong sa kailaliman ng Ancestral Land, binawi ang kanyang aura at nanatiling tahimik. Matibay ang Ancestral Land, at kahit na personal na kumilos si Diwo, ang Pseudo Royal Lord, mahirap masira ang teritoryo ng Ancestral Land. Kaya, nagawang makatakas ni Yang Kai nang walang anumang pagtutol. Ito ay dahil ang mundong ito ay matagal nang nagpakita sa kanya ng isang labis na mapagmahal na saloobin, tulad ng kung paano siya ang Great Emperor ng Star Boundary, ang isang pag-iisip mula sa kanya ay maaaring magdala sa kanya sa anumang sulok ng Star Boundary. Sa panig ng Ancestral Land, kahit na hindi siya isang Great Emperor na kinikilala ng World Will ng Ancestral Land, talagang malapit siya. Habang ang kanyang Divine Sense ay kumakalat na parang tubig, hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang espasyo sa labas ng Ancestral Land ay talagang nababalot ng isang hindi maipaliwanag na mahusay na hanay, tinatakpan ang buong mundo at inihiwalay ito mula sa labas ng mundo. Naging madilim ang ekspresyon ni Yang Kai. Talagang naglakas loob ang Black Ink Clan na salakayin siya, kaya halatang medyo abnormal ito. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga kaayusan ng Black Ink Clan, lubos silang nagtitiwala na sa isang Royal Lord na namamahala, isang Heaven Sealing at Earth Locking Array, at sino ang nakakaalam kung gaano karaming innate territory lords ang nagtatago sa mga anino, ang ganitong uri ng kaayusan ay sapat na para sa Black Ink Clan na makipagsapalaran. Ilang taon na ba mula noong dumating siya sa Ancestral Land? Bahagyang lumuwag ang puso ni Yang Kai. 300 taon lamang ang lumipas. Noong una niyang nakilala ang Royal Lord, akala niya ay gumugol siya ng libu-libong taon sa Ancestral Land, ngunit hindi niya akalain na ito ay magiging 300 taon lamang. Kahit na ang 300 taon ay hindi isang maikling panahon, ito ay hindi isang mahabang panahon. Siya ay gumugol pa ng 1,700 taon sa paglilinang sa pag-iisa. Sa ganoong kaikling panahon, ang sitwasyon sa pagitan ng Black Ink Clan ay hindi dapat masyadong nagbago. Saan nanggaling ang hindi pamilyar na Royal Lord na ito? Sa lohikal na pagsasalita, sa napakaikling panahon, imposible para sa Black Ink Clan na magkaroon ng Territory Lord na lumaki sa level ng Royal Lord. Maaaring ang Black Ink Clan ay palaging may 2 Royal Lords, at ang isa ay palaging nagtatago sa mga anino. Gayunpaman, tila hindi malamang. Kung may ganoong Royal Lord na nakatago sa dilim, imposibleng ilihim ito ng Black Ink Clan. Sa paghusga mula sa pagganap ng Black Ink Clan sa mga pangunahing larangan ng digmaan, kung ang Black Ink Clan ay magkakaroon ng isa pang Royal Lord na kumikilos, ang sangkatauhan man lang ay mawawalan ng ilang malalaking larangan ng digmaan, at hindi alam kung gaano karaming 8th grade masters ang mamamatay sa labanan. Ang hindi niya maintindihan ay nag-aalala si Yang Kai tungkol sa ibang bagay. Dahil may pangalawang Royal Lord sa Black Ink Clan, magkakaroon kaya ng pangatlo o higit pa. Kung ito ang kaso, ang human race ay magkakaroon ng problema. Sa ngayon, nagpasya si Yang Kai na subukang ilabas ang kapangyarihan ng World Tree para makatakas sa kanyang kasalukuyang suliranin. Kung magtagumpay siya, maaabot niya ang matandang puno sa isang iglap. Ito ang ginawa niya noon sa Yearning Territory. Hindi pa rin naiisip ng Black Ink Clan kung bakit nagawang umalis ni Yang Kai sa Yearning Territory kasama ang libu-libong sangkatauhan, kahit na nasil na nila ang ilang territory gates. Sa tulong ng libu-libong universe worlds na pinino niya sa nakaraan, hindi masira ang koneksyon ni Yang Kai sa World Tree, kahit na sa isang lugar tulad ng Black Ink Battlefield. Gayunpaman, kahit na may koneksyon, ang plano ni Yang Kai na gamitin ang kapangyarihan ng World Tree para makatakas ay hindi magagawa. Sa ilalim ng Heaven Sealing Earth Locking Array, maliban kung malagpasan niya ang paghihigpit na iyon, walang paraan na makapunta siya sa Great Cosmological Realm. Tungkol dito, medyo inaasahan na ito ni Yang Kai, kaya hindi siya linas. Matapos kumpirmahin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon at oras na ginugol, hindi na nagmamadali si Yang Kai. Sa hitsura nito, ang sitwasyong ito ay hindi isang bagay na pinlano ng Black Ink Clan sa mahabang panahon, ngunit sa halip ay isang impromptu na desisyon. Ang kanyang mga karanasan sa Ancestral Land ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong ito. Kung hindi pa siya nanatili sa Ancestral Land ng ganoon katagal, at kung hindi pa lubusang nababaon ang kanyang isip sa pagsaksi sa pagbaliktad ng oras sa Ancestral Land, hindi sana siya ganap na hindi nakakaalam ng mga pagbabago sa labas. Mundo. Hindi naman sa hindi siya naging maingat, ngunit sa mundong ito, palaging may mga bagay na hindi pinagplanuhan. Bukod dito, kung ikukumpara sa mga pakinabang na natamo niya sa pagsaksi sa lahat ng mga pagbabagong ito, ang pagiging nakulong ay wala. Ang nakakasilaw na liwanag na iyon. Kahit na iniisip niya ito ngayon, hindi pa rin maiwasan ni Yang Kai na mabigla.
Sa mundong ito, wala nang ganoong nakakasilaw na liwanag. Ito ang primordial light mula noong sinaunang panahon, at ang pinaka-nakasisilaw din. Sa pagtatapos ng pagbaliktad ng panahon, ang primordial light ay nahulog sa ancestral land at sumabog, na nagdulot ng libu-libong daloy ng liwanag na kumalat at sumanib sa sinaunang at tiwangwang na lupaing ito, na ginawa itong isang lupain na puno ng misteryosong kapangyarihan. Sa mga lugar kung saan nawala ang mga ilaw na ito, pagkatapos ng paglipas ng panahon, dahan-daang ipinanganak ang Dragon Clan, Phoenix Clan, at iba pang mga Divine Spirit. Sa huli, naging paraiso ang lugar na ito para sa mga Divine Spirit na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit maaaring sugpuin ng Divine Spirit Strength ang Black Ink Strength sa isang tiyak na lawak. Ang mga Divine Spirit mismo ay katulad ng Burning Light at Seren Glimmer, na isinilang mula sa Primordial Light na iyon, lahat sila mula sa iisang pinagmulan. Ang tinatawag na chismis tungkol sa Burning Light at Seren Glimmer bilang mga ancestor ng Divine Spirits ay walang iba kundi isang chismis. Sa katunayan, sina Burning Light at Seren Glimmer ay ang nakatatandang kapatid na lalaki at babae ng lahat ng mga Divine Spirit dahil sila ang unang dalawang ipinanganak mula sa Primordial Light na iyon. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, ang kanilang lakas ay dalisay at hindi gaanong nagbago, ngunit pagkatapos ng mga henerasyon ng mga mana, ang mga katangian ng mga Divine Spirit ay sumailalim sa ilang bahagyang pagbabago, kaya ang kanilang pagtutol sa Black Ink Strength ay hindi gaanong halata gaya ng Purifying Light. Nang makita niya ang huling resulta ng Primordial Light na iyon, alam niyang kay na imposibleng mahanap niya itong muli. Wala na ito, kaya paano niya ito mahahanap? Maliban na lang kung talagang makakabalik siya sa nakaraan sa sinaunang panahon at maarang ito bago ito mawala. Ngunit maliwanag na hindi iyon isang bagay na magagawa ng human race. Sa kabutihang palad, matagal nang sumuko si Yang Kai sa Primordial Light na iyon. Kung gusto niyang ganap na malutas ang Black Ink Calamity, kailangan niyang umasa sa sariling lakas ng human race. Dahil sila ang naging paboritong anak sa panahong ito, natural na kailangan nilang pasanin ang mabigat na responsibilidad na protektahan ang malawak na universo. Kung hindi man lang nila kayang pasanin ang maliit na responsibilidad na ito, wala silang mga kwalifikasyon para gumala sa mundo. Naisip na ni Yang Kai kung ano ang nangyari sa Primordial Light na iyon, ngunit may isang bagay na inaalala niya. Sa paglipas ng panahon, pagkatapos bumagsak ang Primordial Light sa Ancestral Land at sumabog, malabo niyang nakita ang isang malabo at baluktot na figure. Gayunpaman, sa oras na iyon, masyadong malakas ang afterglow ng liwanag, kaya hindi niya malinaw na makita kung ano iyon. May kaugnayan ba ang Primordial Light na iyon sa human race? Ngunit ano ang kinalaman nito sa human race? Kung sasabihin ng isa na ang monster race ay isang lahi na pinalaki at inalipin ng Divine Spirit race para sa kapakanan ng digmaan, kung gayon ang human race ay ang sagisag ng kalooban ng langit at lupa, na ipinanganak mula sa ebolusyon ng mundo. Noong sinaunang panahon, may mga bakas ng aktibidad ng human race, ngunit noong panahong iyon, ang human race ay masyadong mahina, kaya't kung ito ay ang Divine Spirit race o ang monster race, sila ay parang mga langgam sa kanila, na hindi dapat bigyang pansin. Hanggang sa sinaunang panahon nang ginamit ni Kang at ng iba pang 9 na tao ang kapangyarihan ng World Tree para lumikha ng Heaven Opening Realm Method para sa human race na ang human race ay nakagawa ng batch ng mga master na maaaring makipagkumpetensya sa monster race at ang Divine Spirit, unti-unting nagkakaroon ng pangangibabaw sa mundong ito. Ang human race ay isinilang na mahina, kahit na mas mahina kaysa sa mga ordinaryong halimaw na hayop, ngunit ang lahi na ito ay may higit na posibilidad kaysa sa alinmang buhay na nilalang. Gayunpaman, mabilis na tumigil si Yang Kai sa pag-iisip tungkol sa bagay na ito. Dahil napagpasyahan na niyang huwag makisali sa usapin ng Primordial Light, walang saysay na isipin ito. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay upang malutas ang problemang ito. Sa mga paghihigpit ng Great Array, hindi siya makatakas, kaya maaari lamang niyang patayin ang kanyang paraan palabas. Kahit nakaharap niya ang isang Royal Lord, kailangan pa rin niyang lumaban. Sa kanyang kasalukuyang mga pamamaraan, ang Soul-Shattering Spike pa rin ang pinakamahusay na sandata para harapin ang isang Royal Lord. Sa huling pagkakataon na pinatay niya ang isang Royal Lord sa labas ng Celestial Phenomenon Sea, ang Soul-Shattering Spike ay gumawa ng malaking kontribusyon. Sa oras na iyon, na-activate niya ang 4 na Soul-Shattering Spike ng magkasunod, na naging sanhi ng pagkagulo ng kanyang kamalayan. Ngayon, sa lakas ng kanyang kaluluwa, kaya niyang i-activate ang 5 Soul-Shattering Spike ng magkasunod at halos hindi niya mapanatili ang kanyang kamalayan. Ang 5 Soul-Shattering Spike na ito, gaano man kabante ang Royal Lord, matitinag pa rin ito ang kanyang kaluluwa. Hindi pa banggitin,
Ang kasalukuyang lakas ni Yang Kai ay nasa tuktok na ng 8th grade. Kung ikukumpara noong una siyang lumabas mula sa Celestial Phenomenon Sea, mas malakas siya. Sa oras na iyon, si Yang Kai ay katatapos lamang makalusot sa 8th grade. Sa pagkakataong iyon ay nagawa niyang patayin ang Royal Lord dahil swerte siya, ngunit sa pagkakataong ito ay wala siyang paraan para samantalahin ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naging masaya si Yang Kai. Natuklasan niya na ang kanyang Dragon Vein ay lumaki ng malaki sa nakalipas na 300 taon. Kahit na ginamit niya ang kanyang Dragon Body para labanan ang Royal Lord sa isang sandali, hindi niya napansin ang mga pagbabago sa Dragon Vein. Ngayon, mula sa kanyang naobserbahan, ang kanyang Dragon Vein ay umabot sa isang bottleneck, ang bottleneck sa pagitan ng Ancient Dragon at ng Divine Dragon. Kung magagawa niya ang hakbang na ito, makaka-advance siya mula sa Ancient Dragon tungo sa Divine Dragon. Hindi mapigilan ni Yang Kai na matuwa. Ang Divine Dragon ay isang pag-iral sa parehong antas ng Royal Lord ng Black Ink Clan at ang 9th grade human race. Higit pa rito, dahil ito ay isang Divine Spirit Body, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ito ay mas malakas pa kaysa sa karaniwang 9th grade human race. Noong nakilala niya si Fu Guang sa kailaliman ng Dragon Pond, si Fu Guang ay nasa ganitong estado, ngunit ngayon siya ay isang White Divine Dragon. Hindi na kinailangan ni Yang Kai na mag-transform sa isang dragon para malaman na ang kanyang katawan ng dragon ay hindi bababa sa 9,999 na zang ang haba. Hanggat malagpasan niya ang threshold na ito, magagawa niyang maging isang 10,000 zang long Divine Dragon at maibabalik ang kaluwalhatian ng 3rd Generation Dragon Emperor.